Good morning, mapagpalang umaga mga kapatid sa pananampalataya. Um, Yun nga halos lahat naman nabalitaan na about sa nangyari kay Dashlyn Ocampo. Nakakalungkot man isipin mga ganyang pagkawala. Alam natin na may purpose si Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay na ganito, nakakalungkot, nakakaiyak, nakakamiss si Dashlyn Ocampo, lalo na pag kumakanta siya, nakangiti, nag-aalaga sa shelter. Isa siya sa mga nag-aalaga sa shelter, nagpapainom ng gamot. Alam naman natin yun. Maraming nagmamahal sa kanya, lahat sila, tayo nalulungkot sa biglaang nangyari kay Dashlyn Ocampo, then kay Jo, kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, Jo, naunawaan ko namin. Masakit sa amin nga, napakasakit nangyari. Ikaw pa kaya na asawa ni Dashlyn, pakatatag ka, Jo, kahit sobrang hirap ng nararamdaman mo ngayon. Pakatatag ka para sa anak mo, Jo. Pakatatag ka, at manalangin ka, Jo. Masakit man yung ganung pangyayari, pero tiwala pa rin tayo kay Lord. Patuloy tayo manampalataya, patuloy tayo manalangin, Jo, kahit ako ay nalulungkot din sa nangyari. Pakatatag ka, Jo, para sa anak mo. Palakayin mo siyang maayos, mabuting bata, may takot sa Diyos, kung mawala ng pag-asa, Jo, nandiyan pa yung anak mo. Kailangan niya pa ng isang ama, magmamahal, mag-aaruga, magpapalaki sa kanya ng maayos. Napakasakit man, pero kailangan natin tanggapin, lahat ng tao darating din sa ganung pangyayari, pero yung kay Dashlyn ay masyadong maaga, masyado pa siyang bata, at marami pa dapat marating sa buhay, kapag nagkaganon, Jo, kapag mawala ng pag-asa, diyan palagi si Lord, hindi niya pa rin tayo pababayaan. Napakaiksi ng buhay, kaya piliin natin maging mabuting tao, panatilihin natin gabayan ang ating puso na may pagmamahal sa ating kapwa kapamilya, at para sa lahat, okay lang ba sabayan niyo ako sa maikling panalangin, ang buhay napakaiksi, hindi natin sigurado kung saan tayo patungo. Once na mangyari na sa atin yung sinasabing kamatayan, na bawiin na ni Lord yung buhay na pinahiram niya sa atin, bago tayo manalangin, may babasahin akong salita ng Diyos, sabi nga sa John 3:16, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Malinaw naman yung pagkakasabi dito ng salita ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan sa atin, binigay niya ang buktong niyang anak, binigay niya ang buktong niyang anak para sa ating kaligtasan, Kung ikaw man ay nakikinig ngayon sa kabilang screen, o mapanood mo man to, sabayan mo ako sa maikling panalangin, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas. Sisi tayo ng mga kasalanan natin, i-repent natin yan, at once na
tinanggap natin si Yesu Cristo bilang Panginoon tagapagligtas, no? Sa buhay natin yung kanyang salita, kanyang utos, no? Kumbaga, huwag na tayo babalik sa mga kasalanan. Pinagsisihan na natin sa harapan ng Diyos, no? Tandaan natin, si Yesu Cristo lamang, no? Si Yesu Cristo lamang ang tanging tagapagligtas. At siya lang ang daan papunta sa langit. Hindi ang katayuan mo sa buhay, hindi ang estado mo sa buhay, hindi ang kayamanan mo sa buhay, no? Hindi kung ano meron ka man ngayon. Hindi dahil sa talino mo, hindi. No? Dahil kay Yesu Cristo. Sabi nga ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Lord but by me, no? Ibig sabihin, si Yesu Cristo lamang ang nag-iisang daan papuntang langit. So, kapatid, salamat sa oras mo, no? Kung hanggang ngayon pinapakinggan mo to, pakinggan mo to at sabayan mo ang aking panalangin, no? At tanggapin natin si Yesu Cristo bilang Panginoon ng sarili natin tagapagligtas. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan, kapatid, no? Tayo manalangin. Ilang Diyos, yung umagang ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Lumulod, Panginoon, ng buong puso. Mamakaawa, Panginoon, sisisi sa aming mga kasalanan. Panginoon, alam namin sa mundong ito, marami na kami nagawang kasalanan. Panginoon, bagamat ganun, ito kami, lumalapit sa inyo ng buong puso, nagsisisi, Panginoon. Panginoon, tinatanggap namin kayo, Panginoon, bilang Panginoon, sarili namin tagapagligtas. Lamang po, nag-iisang Panginoon, tagapagligtas. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pasasalamat, panalangin, Panginoon. Ito po sa inyo, Panginoon, binigyan niyo po kami kaligtasan. Panginoon, muli humingi po kami ng kapatawaran. Pumasok po kayo sa aming puso at buhay, Panginoon, bilang Panginoon at sarili namin tagapagligtas. Salamat po muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na nasa langit, ang aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Yan, no, kapatid, sana sumabay ka sa panalangin, no? At kung sumabay ka man sa panalangin, sana tinanggap mo si Yesu Cristo ng buong puso. Nagsisi ka talaga ng iyong kasalanan, no? Tanda mo, kapatid, napakaiksi ng buhay. Kaya habang nabubuhay tayo, kapatid, gawin na natin yung mga bagay na makakapag-glorify kay Lord, no? Tanggapin natin siya ng buong puso na walang alinlangan bilang tagapagligtas, no? So, yun lang, kapatid. Maraming salamat kung nasaan ka man ngayon. Kung anong ginagawa mo, mag-ingat ka palagi, no, kapatid. At samahan nyo ako, sabay-sabay pa rin tayo manalangin kay La Jojo, no? Dahil napakabigat ng kanyang nararamdaman ngayon. So, yun lang, kapatid. Maraming salamat sa maikling oras ang binigay mo para sa ating Panginoon. In Jesus' name, to God be the glory.